Ibabase daw ng Office of the Ombudsman sa ebidensya ang pagsasampa ng kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Ito'y matapos nga isumite sa kanila ng ICI at DPWH ang mga ebidensya para sampahan ng kaso ang dalawa. Ang detalye sa sentro ng balita ni Luisa Erispe, live. Naomi, posibleng sa Lunes pa masilip ng Office of the Ombudsman ang isinumite sa kanilang mga ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways. Matapos naman ito ay sa kanila pag-aaralan kung kakailanganin pa ba ng mga karagdagang ebidensya o diretso na sa preliminary investigation ang reklamo. Hihimayin pa ng Office of the Ombudsman ang isinumite ng ICI na rekomendasyon na makasuhan ng plunder, graft at bribery charges sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, titignan pa nila kung ano ang laman ng rekomendasyon at kung may sapat bang ebidensya. We have to look at the contents of the recommendation and the attached documents so we will know how to act on the matter. Kasi everything is evidence-based. Sa evaluation, makikita naman nila kung kakailanganin pa ba ng case build-up o preliminary investigation para gumulong ang kaso. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Kasi nga, kung hilaw ang kaso, kailangan muna ng case build-up. Sa nakikita naman ng Ombudsman, posibleng tumagal ng ilang araw o ilang buwan ang pag-usad ng kaso. Meron ding iba pang dinidinig ngayon ng Ombudsman na 14 o 15 reklamo kaugnay ng flood control projects. From a few days to a few months, we don't know. Depende yan sa dami ng ebidensya makukuha kagad. Siguro 15 cases right now under PI. 14 or 15 cases. Sa video naman na inilabas ni Zaldi Co, sinusundan nila ngayon kung may posible bang lead na magagamit sa kanilang investigasyon. Basta sa kanila, susunod lang sila sa kung ano man ang ituturo ng mga ebidensya. Samantala, humarap naman din ang Ombudsman sa budget debate sa Senado ngayong araw. Nais humingi ng public apology ni Senator Rodante Marcoleta mula sa pagsang-ayon noon ni Ombudsman Remulla sa tanong na kung pwede raw mabali o bend the law. Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. This is an opportunity for the current Ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Nais pa ipasuspend ni Marcoleta ang rules ng plenaryo para si Remulla mismo ang magsalita, imbes na si Senator Win Gatchalian na budget sponsor. Pero matapos pag-usapan ito ng mga senador, natuloy pa rin ang budget debates. Can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations, with all due respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President. Pinaliwanag naman ni Senate President Vicente Soto III na ang pag-suspend ng debates ay proseso sa plenaryo upang makasagot ng tama ang budget sponsors sa mga tanong na walang kinalaman sa mga panukalang pondo. The chairpersons of the different committees that are assigned to them, departments and offices that are assigned to them, at times their answers or replies take time. Because they have studied the budget of the different departments and offices that they are sponsoring. You ask them anything about the budget,
they will be able to answer. But when you start asking them about other things other than the budget, they will have to talk to the officials concerned. Naomi, deemed submitted na o pumasa din naman ang pondo o panukalang pondo ng Ombudsman dito sa plenaryo sa Senado. At sinabi naman kanina ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na isusumiti naman niya sa Ombudsman yung mga dokumento na nakalap niya hinggil nga sa ginagawa nilang pagdinig sa flood control projects. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.